So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon actually ay We Help with One Heart and Mind. So tayo po ay tumutulong bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, pero dapat sa pagtulong po natin, meron tayong pagkakaisa sa puso at saka sa atin pong isip. So ang verse po na tatalakayin natin ngayon ay mula po sa Book of Acts chapter 4 verse 32. Please listen carefully. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. So nakakagulat po ito actually. Inilalarawan po ng verse na ito yung incredible unity ng mga early Christians. Talagang pambihira yung kanila pong pagkakaisa. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin yan mararamdaman sa totoo lamang dahil sa ngayon talaga namang kanya-kanya. Kahit na may maitutulong ay hindi itutulong, sasarilinin pa rin. So binibigyan din po dito sa verse na ito yung kanilang shared sense of purpose, yung mga early Christians. Malalim po na pagkakaisa at ang kanilang commitment na suportahan ang isa't isa. So napakahalaga pong nagsusuportahan tayo, nagtutulungan tayo, nagpapakita tayo ng care sa bawat isa na nagmamalasakit tayo. Not just only through words but most lalo na po sa atin pong mga gawa. Okay? Now, atin pong medyo himayin itong verse po na ito, dito tayo magdudwell. So, dun sa first part po ng Acts 42, nakasulat, all the believers. All. Tandaan natin yun hindi most of them. O, kundi all the believers were one in heart and mind. Yung mga salita pong one in heart and mind ay nangangahulugan ng spiritual at emotional unity ng mga early Christians. Talagang ramdam po nila yon. Walang halo pong pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Hindi lamang po sila grupo ng mga taong pansariling kapakanan lang ang iniisip, kundi isang samahan na gumagawa with a shared purpose and a deep sense of interconnectedness. Napakahalaga po nun. Kaya napakahalaga ng fellowship Kaya samantalahin po natin, pag nasa church po tayo, dahil doon lang talaga tayo nagsasama-sama ng maramihan, na nakikipag-fellowship po tayo doon sa mga nakikita nating dumadalo. Even doon sa mga first-timers pa lamang. Kasi malaki po ang impact nun. Hindi lang po natin ito namamalayan, pero talaga namang tumatatak po ito sa puso ng mga dumadalo. Hindi lamang po sila grupo, na pansarili lamang nga pong kapakanan yung iniisip, kundi isang samahan po na gumagawa with a shared sense of purpose. Ang pagkakaisa pong ito ay resulta ng kanilang pananampalataya kay Jesus at ang kanila pong commitment na ipamuhay ang mga turo ng ating Panginoon. Hina-highlight din po ng verse na ito yung attitude ng mga believers ng Panginoon tungkol sa kanilang possessions. Yung pagmamay-ari nila, At mapapansin po natin doon sa second part ng Acts 4:32, no one claimed that any of their possessions was their own. Grabe yung kahit na possession nila, pagmamay-ari. Ngayon talagang pagmamay-ari ng isang tao, pagmamay-ari niya yon. Pero nung unang panahon, no wonder sila po'y lumalago exponentially dahil sa wala po talaga nagke-claim Dahil yung kanila pong mga possessions ay pagmamay-ari lamang nila. Hindi po ito nangangahulugan na wala silang sariling gamit o pagmamay-ari. Alam nila na pansamantala lamang po yung mga earthly possessions kaya willing po silang gamitin o i-share mga ito para sa kabutihan ng mas nakararami. So hindi po sila maramot. Ano po? Ngayon, sa totoo lamang, maraming maramot yun ang malungkot. Kaya nagiging hindrance din po ito sa pag-grow ng church. Kasi nakikita nga po yung pagkanya-kanya. Pero nung araw, ay wala. Talaga naman kung anong meron siya, isi-share sa kapwa niya. Kahit nakailangan niya rin yun. So bukal sa puso nila na i-share ang kanila pong resources at saka material possessions sa mga nangangailangan. Tandaan nyo sa mga nangangailangan. Yung alam natin na nangangailangan. Kasi nga baka mamaya bigay lang tayo ng bigay, tulong lang tayo ng tulong, yung pala tayo po napagsasamantalahan na rin. Ano po? Kaya magiging maingat tayo doon. Tandaan po natin, i-discern din natin sa mga nangangailangan. Kaya ano po nangyari noon? Dahil patuloy po sila nag-share, wala isa man sa kanila ang nagkulang. Grabe Nagpapakita po ito ng strong sense of community at pagmamalasakit nila sa isa't isa. Sinasalamin po ng verse na ito yung mga turo at halimbawa po ng ating Panginoon doon po sa Book of Matthew, chapter 19, verse 21. Sinabi po ni Jesus sa binatang mayaman. Remember po yung kwentong ito na merong isang binatang mayaman na nag-approach po kay Jesus
at gusto niyang sumunod kay Jesus, maging disciple ng ating Panginoon, follower ng ating Panginoon. So, binanggit ni Jesus sa kanya yung mga dapat niyang gawin, minention yung mga commandments, at ang sabi po ng binatang mayaman ito, nagawa ko na pong lahat yan. Di ba? Wala akong hindi na nagawa dyan. So, ang sinagot ngayon ni Jesus sa kanya ay ito, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. So may condition na binigay sa kanya si Jesus. Ipagbili mo lahat ng pagmamayari mo, ibigay mo sa mahihirap, and then lahat ng napagbentahan mo ay ibigay mo nga sa kanila, and you will what? Have treasure in heaven. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Alam natin kung ano nangyari doon sa binatang mayaman, umalis po siya, nataglay ang kalungkutan dahil alam niyang napakayaman niya. Kaya one time nga nabanggit ni Jesus, set your minds on things above, not on earthly things. Kasi hindi natin masasabing tayo po'y talagang tunay na disciple ng ating Panginoon kung tayo naman ay hindi marunong tumulong sa ating kapwa, especially pag may kakayanan po tayo. Sabi rin ni Jesus pag mayroong kakayanan na tumulong sa iba, ay tulungan mo na, huwag mo nang ipagpabukas. Okay? Now, ipinamuhay po ng mga early Christians ang radical call to discipleship na ito sa pamamagitan ng maluwag nilang hawak sa kanilang mga ari-arian. At pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng kanilang willingness to give sacrificially para sa kapakanan po ng mas marami. Question, are you willing to help your neighbor, yung mga kasamahan sa church, sacrificially? Ang unity po at generosity na ipinakita ng early Christians sa Acts chapter 4 verse 32 ay nagsaserve bilang isang powerful witness to the transformative power of the gospel. Kaya sila po ay talagang hinangaan ng marami. Nakikita kasi yung pagkakaisa nila, yung pagtutulungan nila, yung pagmamalasakitan nila. Ganun na nangyari sa kanila. Kaya nga po talagang despite the persecutions and struggles and difficulties in life, as Christians then, nagawa pa rin nila talagang mag-grow exponentially. Every day may nadadagdag po sa gawain ng ating Panginoon. Ang mga actions po nila ay nagpapakita ng tangible expression ng kanila pong pag-ibig, compassion at pagmamalasakit para sa isa't isa. So yung mga keywords na dapat po natin talagang ilagay, itatak sa ating puso't isipan. Pag-ibig, compassion, pagmamalasakit sa isa't isa. Sa pamamagitan po ng kanilang pagkakaisa at selflessness, naging buhay silang patotoo Naging living testimony sila sa pagkakasundo, reconciliation at transformative work ng ating Panginoong Yesus. May ilang bagay pa po akong gustong i-share sa inyo before we end up our discussion. Ang una po, yung Acts 42, this verse actually challenges us to examine our own attitude towards possessions and the ways in which we steward our resources. Paano ba natin talaga ginagamit yung ating mga resources? Saan natin to madalas gamitin o dalhin? Napakahalaga po nun. Kasi yan din na nagpo-point kung ano talaga yung laman ng puso mo. Amen? Kung talagang ang hangarin ng puso mo, ang laman ng puso mo ay para pagtulong sa kapwa mo, doon mo kadalasan dinadala ang pananalapi mo. Pero kung dinadala mo naman ang pananalapi mo sa mga luho lamang ng katawan, di ba, gastos dito, gastos doon, nang walang kapararakan, then of course, nandoon ang puso mo. Kaya no wonder sinabi rin po ni Jesus, where your treasure is, there your heart will be also. Okay? Now, point number 2, it invites us to reflect on our commitment to community, generosity, and sacrificial love. So kailangan nating isa puso, magkaroon tayo ng commitment. Halimbawa, sa mga estudyante, kagaya nila Ate Dayan na naririto ngayon, na hindi lamang silang 4 o 5 kasama si Joy at maging si Abigail, pang-anim, yung dapat na talagang nagpapakita ng commitment at yung pag-ibig sa kanilang kapwa. Now, dito po sa sacrificial love, siyempre medyo mabigat po yan pero gusto ko na po sanang ialisin natin sa ating isipan yung mga estudyante nakasama sa sacrificial love, yung pagbibigay ng kopya ng atin pong mga sagot sa examination. Huwag tayong magpapatulad. Anyway, point number 3, it prompts us yung Acts 4:32 to consider how we can emulate the early Christian community. Ibig sabihin kung paano natin sila tutularan
Gagawin nating halimbawa in our own lives and contribute to the well-being of those around us. Alam mo kung magagawa lang po natin itong bagay na ito, hindi tayo magtataka sa madaling panahon, mapapansin natin ang paglago ng gawain ng Panginoon. At sa atin pong pagbibigay, pagtulong sa kapwa, alam mo, hindi mo mapapansin ikaw mismo, nagkakaroon talaga ng deep sense of fulfillment sa puso mo. At saka, masarap sa pakiramdam eh. Di ba? Ikaw ay nakakatulong ng maluwag sa kalooban mo. Ano po, hindi yung napipilitan lamang. Yung pagpapakita natin, for example, ng initiative, ano po, mahalaga yon. Kasi kaya ka hindi ka na sinasabihan, hindi ka na inuutusan, ginagawa mo na lamang ng sarili mo. Abay, malaking bagay po yun. Talagang pagpapakita ito ng pag-ibig at saka ng pagmamalasakit sa iyong kapwa o sa church na kinabibilangan mo. Now, again, ini-emphasize po ng Acts 42 hindi lamang ang kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng church, kundi gayon din po sa loob ng ating tahanan. Dapat talaga makiisa tayo sa magulang natin. Ano po? Dapat magkaroon din tayo ng pagkakaisa sa loob ng ating workplace kung meron pong nagtatrabaho dito. At sa school, of course, sa mga estudyante natin, ipakita natin yung ating pakikiisa. Ipakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga taong nasa paligid natin at yung sa pagtulong po natin sa kanila. Na sa totoo lamang, marami po talaga nangangailangan ngayon ng tulong. Hindi lang po money matters ang pinag-uusapan natin dito. Yung bang simple advice lang, mahalaga po yun. Yung pakikinig lang natin sa mga sa loobin ng bawat isa, na alam natin may problema, malaking bagay po yun, malaking tulong po yun. Hindi lang natin ito nare-realize eh. Kaya bigyan natin sila ng time. Ano po, hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito, yung time mo para makinig sa kanila, magbigay ng payo, at marami pa pong iba. Okay? Nire-remind tayo ng verse po na ito na kapag ang mga Christians ay nagsasama-sama with one heart and mind, isinasantabi ang kanilang personal na interest at nagfo-focus sa common mission na isulong po yung kaharian ng ating Panginoon, expansion of the kingdom of God, then incredible things can happen. Signs, wonders, and miracles can happen. So ito ang kulang na kulang sa mga churches ngayon. Ganon din po sa atin. Kaya nawa magkaroon tayo ng bagong mindset. Ano po? Ang pagkakaisa po ng mga early Christians ay naging powerful testimony sa sanlibutan at nakapag-contribute po sa growth ng early church. Grabe, kung babasahin po natin ang Book of Acts, makikita po natin doon at siguradong mamamangha tayo sa ginagawa ng Panginoon sa kanila din ng Holy Spirit, sa pagsama ng Holy Spirit. Talagang sasamahan sila kasi nga united sila eh. At dapat maging united din po tayo with one heart and mind. Dahil kung hindi, mahihirapan po talaga tayong gawin yung pinagagawa ng Lord sa atin kung tayo ay patuloy na nagkakanya-kanya at walang iniisip kung hindi ang kapakanan ng sarili. Yung selfish agenda ang pinaiiral. Dapat lagi tayo nakafocus sa pinagagawa ng Lord sa atin. Ngayon po, tayo ay nasa Go and Make Disciples level 2 na. Dapat talaga makita sa atin yung pagle-level up. Dapat talaga nakikita tayo sa mga gawain ng Panginoon, both sa face-to-face and even po sa online. Hindi mo masasabing ikaw ay lalago kapag ka Sunday Christian ka lamang. Dapat talaga nag-feed ka din para ikaw ay lalong matuto at para lalo kang ma-equip ng ating Panginoon sa paggawa ng kanyang mga gawain. Kaya nalulungkot po ako sa totoo lamang kapag ka nakikita ko na yung iba pang Sunday lamang. At I'm sure nalulungkot din pa ang Panginoon ng ganun. Ang gusto ng Panginoon talaga, every day of our lives, ginagamit natin for His glory alone. Makita sa atin yung pagkakaisa. Bagamat magkakalayo tayo, pero alam natin yung ating purpose. Alam natin talaga yung mission natin. Kaya dapat mag-commit po tayo doon. Ano po, madali kasing mag-lip service lamang Sabihin natin na ganito, ganon, pero sa totoo lang, ginagawa ba natin yon? Ipinamumuhay ba natin yon? As disciples of the Lord, dapat matuto tayong sumunod sa kanya pong kalooban. Although, sometimes it causes us pain and hurts. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon if anyone wants to follow me, let him deny himself daily and pick up his cross daily and follow me. Kailangan ginagawa po natin yun. Madali po kasing magkunwari sa totoo lamang po. Dapat ipakita na po natin na tayo mga genuine, authentic, true Christians. Ano po? Para din sa atin yon, kapatid kaibigan, mas napiplease natin ang Lord pag ganon.
And always remember this, di ba merong sinabi sa Bible na lahat po ng ating mga ginagawa, kahit nasa tingin ng marami ay mabuti, pero dumadaan ito actually sa refiner's fire. At doon makikita talaga kung genuine yung ginawa mo. Kung ito talaga ay ayon sa kalooban ng Lord at bukal sa kalooban mo, hindi napipilitan lamang o hindi gaya-gaya lamang. At kapag siyempre, pag nakita nila ng Panginoon na talagang malinis ang hangarin natin sa ating ginagawa, pure talaga yung ating intention, it will come out as gold. On the other hand, kapag hindi naman po, taliwas naman po talaga yung ginagawa natin sa kalooban ng Lord para lang sa ating vested interest, para makilala tayo, sumikat tayo, mapuri tayo ng tao, mapalakpakan tayo, then of course, alam ng Diyos yung motive natin eh. He looks at our heart eh. Pag alam niya na hindi naman talaga para sa kanyang glory ang ginagawa mo, pero for your own glory, at para ikaw ay masumikat at makilala, lahat po yan ay mawawalan ng kabuluhan. So see to it na talagang i-emulate po natin, tularan natin yung mga halimbawa ng mga early Christians para makakontribute po tayo sa mga tao na sa paligid po natin. Kasi mga tao naman marunong na rin mag-discern ngayon eh. Alam nila kung ano yung totoo at sa hindi eh. Nadidiscern yan eh. Especially pag hihingin po natin sa Lord yung discerning spirit, madidiscern natin yung motives ng nasa paligid natin sa kanila pong paggawa. O shall I say, maging quote-unquote pagtulong. Di ba? Alam din ng Lord yon. Kaya please, mga kapatid, mga kamanggagawa sa Panginoon, mga co-laborers, co-workers ng Lord, mga disciples ng ating Panginoon, slaves ng ating Panginoon, di ba? Sabihin na natin ng lahat. Kapatid, kaibigan, dapat maging totoo po tayo. Magkaroon po tayo ng tunay na pagkakaisa sa puso at isip. At nawa ma-inspire po tayo no, sa mga halimbawa ng mga Kristiyano noong araw. Bagamat sila nga po ay talagang tinutugis, pinaghuhuli, pinahihirapan, ipinapako sa krus ang iba sa kanila, yung iba po pinapakain sa leon, yung iba sinusunog ng buhay, at kung ano-ano pa yung iba talagang nilalatigo, binabato hanggang sa mamatay, yung iba po ay talagang sinasaksak na mga espada, sinisibat, at marami pa pong pagpaparusa pero hindi po sila natinag. Dahil sa kanilang pagkakaisa, lumalakas ang loob ng bawat isa na ipagpatuloy po yung pagkakatawag ng Diyos sa kanila at ma-fulfill yung Great Commission ng Panginoon to go and make disciples of all nations. Nawa, ganun din po ang ating gawin sa panahon natin ngayon. Mag-iiwan tayo ng legacy sa mundong ito, sa generation natin at maging sa susunod pa na dapat din po nilang i-emulate o tularan. Ano po? Nawa, nandoon yung inspiration sa atin at sikapin po nating isabuhay ang values of unity and selflessness na ito sa atin pong buhay. Amen? Nawa po may natutunan tayo sa ating pinag-aralan. Nawa tinamaan talaga tayo ng Holy Spirit at gawin na talaga natin ang makatotohanan yung dapat po nating gawin upang mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Ang kaluwalhatian po ay para sa Kanya.